Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahit anong pilit ni Tess kay Santino na sabihin kung saan umano tumutuloy ang kanyang Kuya Tanggol, ay hindi niya pa rin ito mapapaamin dahil nga mukhang nakokonsensya na si Tess sa ginawa nitong pagpapalayas kay Tanggol. Matapos sabihin ni Santino na talagang nag-iipon ng pera ang kanyang Kuya Tanggol dahil pangarap ng kanyang kuya na makalipat na sila ng tirahan balang araw. Hindi tumitigil si Tess na mag-isip ng paraan kung saan makakakuha ng pera para may pagpiyansa na si Tinding nang sa gayon ay makalaya na ito. Sa kabilang banda, dahil sa pagsugod ni Tanggol at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Rhoda upang ipagiganti ang ginawa nitong pagpapakulong sa kanyang lola Tinding, ay magiging usap-usapan ito sa kanilang lugar. Kaya naman nang papauwi na si Rigor galing sa trabaho, ay agad na ibabalita sa kanya ng mga chismosa ang tungkol sa ginawa ni Tanggol na pagsugod kay Rhoda at pagbabanta. Sinabi ni Rigor sa mga chismosa na pinalayas na niya ang demonyong si Tanggol at kung anuman ang katarantaduhang ginawa ni Tanggol ay wala na siyang pakialam. Dagdag pa ni Rigor na mas gusto niya ngayon para tuluyan ang mabulok sa kulungan si Tanggol. Kinabukasan ay pupuntahan ni Rhoda si Colonel Suarez upang magreklamo at ayon sa kanyang salaysay, may mga grupo ng kalalakihang lumusob sa bahay niya para manggulo at tiyak niya umanong si Tinding ang mastermind ng mga ito. Sasagot naman si Tinding na wala siyang kinalaman dahil nakakulong nga siya. Dagdag pa niya, naubod ng sama itong si Rhoda dahil napakabalis nitong magparatang. Ngunit paano na lamang kapag nalaman ni Tinding na ang mga kalalakihang lumusob sa bahay ni Rhoda ay ang grupo pala ng kanyang apong si Tanggol. Kaya kapit lang kapamilya dahil marami pa tayong kapanapanabik na mga eksenang dapat abangan. Dito lang sa FPJ's Batang Quiapo.